Senador. Ay, senador. Ano ba sinabi? Gusto na kayo dyan. Ay, Ako syempre yung producer. Producer ako ng eksena sa Senado. Kasi mga expendable na si Lito, si Robin, Jinggoy. Ina-expendable na namin yung sarili namin. Ganun Pero ba? talagang nakakahiya itong nangyari sa Senado. At opo. sadyang linusob kami ng NBI. Ano ba naman yan? Ayan. Anyway, bago natin pag-usapan yung yung paglusob, Senatora Amy, ha. Ito talagang usap-usapan hanggang ngayon. Mas masahol pa kay Judas, yung maghuhudas sa amin. Dyan sa inyong grupo sa Mayorya, Senator Amy, meron nga bang naghudas na o maghuhudas pa lang? Wala, matatag. Solid na solid ang 13 senators namin sa mayorya. Kaya lang, mayak-maya, ginugulo kami. Natuklasan ko na talaga naman mabigat kasi ang nakapusta dito sa liderato ng Senado. Bago pa pala kami nagtipon-tipon, talagang meron na silang usap-usapan. Hindi lang yung aresto ni Senator Bato. Medyo isa lang yon, cover story lang yon. Yung pala, may usap-usapan na bago magbotohan sa Kongreso na kinakailangan daw, eto yung meeting ng liderato noon ng Senado, ng liderato ng Kongreso, ng mga administrasyon, cabinet officials at iba pang negosyante, na kinakailangan daw kung hindi daw hindi daw lulusot yung impeachment kasi wala ngang boto sa Senado, baka tapos mananalo pa si VP Sara sa 2028, ang gagawin na lang talaga papalitan ang konstitusyon. Dadagdagan ng 3 taon ang kasalukuyang kongresista at pati na rin ang Pangulo. Ikakasana nila ang CONAS, saan ang eleksyon ay para na lamang lokal na posisyon. Extension, NOEL, extension ng 3 taon. Tapos, papaltan pa daw yung edad ng Pangulo. Gagawin ng 50 years para hindi makatakbo at disqualified na si VP Sara. Galit ang Pilipino sa usapin ng term extension. Pipigilan ba natin sa kanilang karapatan? Wala na ba talagang kahihiyan? Self-perpetuation ang gimmick. Tapos, meron pang minamadali. Alam naman natin, nakailang report na walang gustong pumirma dyan sa Blue Ribbon. Paano? Talagang bumabaha ng ebidensya, tutol sa kay BBM, sa asawa, sa anak, kay Martin. Gusto na nilang tapusin ng madalian, wag nang ituloy-tuloy pa ni Senator Marcoleta natin at makukulong daw lahat ng kamag-anak ko. Takot na takot sila eh. Napakaraming gustong magsalita at nagpipresenta ng ebidensya. Tapos, papasok na naman tayo sa Hulyo ng mahiwagang budget. Ayan na naman. Yung budget ng 2027 kung saan huhugutin lahat ng pera para sa darating na CONAS. Yung 2027 naman at 2028 para rin sa eleksyon kung hindi talaga matuloy ang CONAS na yan. Panghuli, syempre, andyan yung impeachment, guguluhin ng guguluhin, araw-araw tinatakot ng mga senador sa majority, sasampahan ng kaso, ikukulong, dadamputin. Alam natin, isang araw pa lang, si Senator Jinggoy, katatapos lang ng botohan sa Senado, biglang sinampahan agad ng plunder. Ganun din si Senator Cheese, binasura na yung kaso sa COMELEC, biglang binuhay na ulit. Kaya ang excuse na lang after the fact. Nakakatawa nga eh. Pero eto nga, talong-talo kami sa communication dahil lahat yan ang sinasabi. Ang hindi namin na-connect, meron palang balak na magkaroon ng CONAS. Noel pala ang pakay. Hindi lang naman pala si Bato, dahilan lang yun. Nagkataon lang na lumabas yung desisyon ng Supreme Court na bigyan ng 72 hours at hindi nabigyan ng TRO. Excuse lang yun. Yung talagang gusto, Noel. Wala nang eleksyon sa 2028. Uupo ang Pangulo hanggang 2031. Wow, aba, kaninong brain siya? Sinong mastermind niya? Sino nag-isip niya na magkaroon ng no election, Senator Amy? Nawala kayo, di ba maalala ninyo, bago magbotohan sa impeachment, lalo na yung Visayas and Mindanao congressmen, ayaw bumoto talaga sa impeachment. Ang problema, unang-una, inalok sila ng 20 million pesos cash. Pagkatapos, 200 million ang kanilang infrastructure, hard projects. Baka kasali na naman ang flood control dyan, ewan. Ikatlo, ang third incentive, wag daw pansinin ang mga simbahan, wag daw pansinin ang Visayas, Mindanao at DDS kung re-electionist ka kasi walang eleksyon. Huwag kayong mag-aalala. 3 taon na extra ang ibibigay dahil sa CONAS. Yun talaga pala ang pakay. Tapos yung budget, ayan na, yung budget,
yung flood control, nahihintuin, kasi limpak-limpak na yung dokumento, hindi na kayanin na takpan, lahat yan ihihinto na lang. Kung magkaroon Yung pala yun. Kung magkaroon po ng no election at magkaroon ng term extension, Senator Amy, ayaw niyo ba ma-extend ang termino na yung ading Pangulong Bongbong Marcos? Alam naman ninyo, puro kababalaghan ang nangyayari. Bagsak na bagsak ang ating ekonomiya. Ang tao hirap na hirap. At hindi natututukan ang tunay na problema. Nung isang araw, 35 days na lang yata yung gasolina natin. Yun ang bilang. Bakit hindi yan ang tinututukan imbis na politika ng 2028? May 2027 pa naman. Tsaka na lang ninyo bagsakan ng kung ano-anong insulto at patawan ng kung ano-anong kaso. Amy, balikan natin si Senator Bato de la Rosa, yung kanyang petition for TRO sa Supreme Court. Denied. So, pwede nang arestuhin ang Senator Bato. Ayan. Bilang makakampin niya sa mayorya. Ayan. Ano ang gagawin nyo? Anong tulong na magagawa nyo kay Senator Bato de la Rosa? Hindi namin pinagtatakpan o tinatago si Senator Bato. Hindi siya fugitive from justice. Parang pinapalabas na pwede na siyang damputin. Samantalang may proseso to. Sumunod lang tayo sa batas. Mismo yung Korte Suprema nagbigay ng oras. Ngayon naglabas na sila. Pero mahirap mag-comment kasi hindi ko alam ang basehan ng kanilang desisyon. Pagkat sa Lunes pa daw ipapakita yung kanilang hatol at yung desisyon mismo. Pero sa akin, kinakailangan para talagang sundan. Kung hindi nasunod kay Presidente Duterte, sundan naman natin ang ating konstitusyon at ang ating mga batas. Ang proseso, pag foreign warrant, kailangan padala sa Pilipinas through Interpol. Ang katuwang ng Interpol yung Philippine Council on Transnational Crime. Ipadala sa PCTC. Yung PCTC dapat pupunta sa korte na Pilipino at kumuha ng lokal na warrant. Hindi sakop ng ICC ang Pilipino. Kailangan makisuyo sila dito sa lokal. Hindi na nga tayo member dyan sa ICC. Kaya nagtataka ako, bakit ang daming umikse ng NBI, umikse ng CIDG, kung sino-sino. Dapat yung PCTC, yan, pupunta sa lokal na korte. Sana sundan nila yan. At yung sa Korte Suprema, valid nga yung warrant ng ICC, pero may sariling batas ang Pilipinas tungkol dyan na kinakailangan sundan. So dapat hindi implement dito ang arrest warrant na inisyu ng ICC, Senator? Pwedeng i-implement basta sang-ayon at may local warrant. Pagka Pilipino naman tayo, Pilipino rin si Bato, Pilipino rin naman ang sinasabing biktima, hindi ba dapat dito sa Pilipinas? Alangan naman wala na tayong jurisdiction. Kesa ina-admit na ba natin na talagang palpak lahat ng judiciary dito, lahat ng ating mga husgado walang kwenta, lahat ng abogado walang alam at hindi na umaandar yung mga korte natin. Mali naman yata yun. Kita natin, buhay na buhay yung mga hablahan dito, yung mga kaso dito, apakadaming kaso, sa senador pa lamang, buhay na buhay talaga. Bakit dadalhin pa sa ICC? Napag-usapan natin ang chairmanship kanina, ang chairmanship Senator Amy. Ano napag-usapan niyo ngayong si Senator Pia na ang magiging Blue Ribbon Committee chairman? Bubuksan ba ulit ang issue ng flood control scandal at ipapatawag ba ang iyong pinsan, dating Speaker Martin Romualdez? Yan ang gusto namin mangyari. Ilang buwan kami nag-aantay na lumabas na si Speaker Romualdez, yung 18 mga Marines, si Gutesa. Lahat yan kinakailangan talagang magsalita. Ganon din yung mga papeles na ayaw tanggapin. At higit sa lahat, yung mga nag-volunteer na, nagpakita na sila, sina Try-Give, Olavia, lahat yan. Bakit hindi sila interviewin ng masinsinan at malaman natin ang talagang nangyari? Ang dami-dami ng dokumento, ang dami nagpipresenta. Bakit pipili na pinipigil at hinihinto yung flood control scandal? Hindi tayo makapag-move on Tapos pasok na naman tayo sa budget season, umpisa na naman sa SONA sa July, ayan na naman, issue na naman kung ano-ano naman pinasisingit dyan na kung ano-anong pork at iba't iba pang ipamimigay. Ayan. Anong mangyayari sa inyong mga kasamahan? Senator Jinggoy, Senator Cheese at Senator Villanueva. Nakasona sila. Ayan. Ano po ang gagawin ng Senate Blue Ribbon Committee sa kanila? I-affirm ba yung report ni Senator Ping Lacson, yung partial report, o babaliwalain yun? Naku, wala kami balak pumirma doon sa
dalawang report, dalawa na yata, tatlo ba, na report ni Senator Ping dahil hindi kami naniniwala na ito ang kabuuhan ng ebidensya. Talagang kulang na kulang. Kung maalala ninyo, naglabas pa kami ni Senator Marcoleta ng sarili naming minority report. Pagkat yun nga, bitin na bitin, kulang na kulang. Ang dami talaga parang nag-cherry picking. Pinili lang yung mga interviewin, hindi katanggap-tanggap yun. Kaya ngayon, under Senator Pia, inaasahan ko na talagang itutuloy na ang inaasahan ng taong bayan na buong-buo ang investigasyon at talagang makita, sorry na lang, tiisa na lang tayo. Kung kamag-anak ko, kung kaibigan natin, ganyan talaga. Kung yan ang ebidensya, sundan natin. Ayan. Senator Amy, nag-convene na po ang Senado bilang impeachment court. Ayan. Kayo pong mga nasa mayorya ngayon ay perceive na pro Sara Duterte Carpio. Ayan. Magiging impartial po ba ang Senado dito sa gagawing trial, hearing kung matutuloy, Senator Amy? Wala ba kayong bahalak na ibasura ito articles of impeachment? Yun nga ang sinabi nila na uupuan daw namin at pagtatakpan. Pero nakita naman ninyo, naghintay pa kami hanggang linusob na nga kami. Naghintay pa kami nung gabi para lamang matanggap yung articles of impeachment kasi gustong-gusto na namin tutukan yan na makapag-move on sa economic issues na talagang totoong perwisyo sa bayan. At sumumpa ako sa konstitusyon, hindi sa anumang partido o kung sino man opisyal. Kaya ang hustisya at hindi politika ang masusunod. Sana ganyan din ang isipan ng iba sa amin, lalo na yung mga nasa menorya.